Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? Sino kaya sa kanila ang gusto ninyong ipanalangin? Bakit natin sila dapat isama sa ating panalangin? Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan ng pananalangin, lalo na para sa ating kapwa. Ano ang pananalangin para sa kapwa? Ang pananalangin para sa kapwa ay paghingi sa Diyos ng gabay, tulong at biyaya para sa ibang tao. Ito ay isang paraan ng pagmamalasakit at kabutihan. Bakit mahalaga ang pananalangin? Nagpapakita ito ng pagmamahal sa kapwa. Nakakatulong ito upang maging madasalin at may pananampalataya. Pinapalakas nito ang ating loob na patuloy na gumawa ng kabutihan. Iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa. Tahimik na panalangin. Tahimik na pagdarasal sa isip para sa kapwa. Sama-samang panalangin. Pagdarasal kasama ang pamilya, kaklase o komunidad. Personal na panalangin. Panalangin kusang ginagawa para sa isang tao. Panalangin ng pasasalamat. Pagpapasalamat sa Diyos para sa buhay at biyayang natatanggap ng kapwa. Panalangin ng paggabay. Paghingi na gabayan, protektahan at pagpalain ang ibang tao. Paano ito nagpapalago ng pananampalataya? Natututunan nating magtiwala sa Diyos. Lumalawak ang ating pagmamalasakit sa iba. Nagiging madasalin tayo at may mabuting kalooban. Basahin natin. Ang munting panalangin ni Maya. Si Maya ay isang mabait at tahimik na bata. Isang araw, napansin niya malungkot ang kanyang kaklaseng si Tina. Nilapitan siya ni Maya at tinanong, "Okay ka lang ba, Tina?" "Nag-aalala ako kasi may sakit si nanay." Mahinang sagot ni Tina. Nang marinig ito, agad na naawa si Maya. Hindi niya alam kung paano makakatulong. Kaya naisip niyang ipagdasal ang nanay ni Tina. Pag-uwi, lumuhod siya sa tabi ng kanyang kama at taimtim na nagdasal. "Panginoon,
Pagalingin po ninyo ang nanay ni Tina. Bigyan po ninyo sila ng lakas at pag-asa. Kinabukasan, masaya si Tina. Maya, sabi ng doktor, malaki na raw ang improvement ni nanay. Salamat sa pagdarasal mo. Ngumiti si Maya. Hindi man siya nakatulong sa pera o gamot, alam niyang may nagawa siyang mabuti. Naghandog siya ng taus-pusong panalangin para sa kapwa. Bakit malungkot si Tina? Ano ang ginawa ni Maya upang matulungan si Tina? Anong klase ng panalangin ang ginawa ni Maya? Tahimik, sama-sama, o personal? Paano nakatulong ang panalangin ni Maya? Ano ang natutunan mo sa kwento? Maraming paraan ng pananalangin para sa kapwa. Ang pananalangin ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Kahit bata pa tayo, kaya nating gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng pananalangin para sa kapwa? Alin ang halimbawa ng tahimik na panalangin? Bakit mahalaga ang pananalangin para sa kapwa? Ano ang ginawa ni Maya sa kwento? Ano ang napapaunlad kapag tayo ay palaging nananalangin? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ikalawang araw, iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa. Tingnan ang mga larawan. Paano natin maipapakita na mahalaga sa atin ang ibang tao kahit wala tayong pera o regalo? Nais mo ba silang ipanalangin? Bakit? Ngayong araw, malalaman natin ang iba't ibang paraan ng pananalangin at bakit ito nakakatulong sa ating maging madasalin. Basahin natin. Ang panalangin ni Lito. Si Lito ay isang masayahing bata. Isang araw, napansin niyang malungkot ang kanyang kaklaseng si Rico. Nilapitan siya ni Lito at tinanong, "Rico, bakit ka malungkot?" Sumagot si Rico, "Nag-aalala ako na wala ng trabaho si Papa." Naawa si Lito at gusto niyang tumulong. Pero bata pa siya kaya wala siyang maibibigay. Kaya nang gabing iyon, nagpasya siyang ipanalangin si Rico at ang pamilya nito. Panginoon, tulungan po ninyo ang pamilya ni Rico.
Bigyan niyo sila ng lakas at bagong pag-asa. Sana po makahanap agad ng trabaho si Tito. Taimtim niyang wika. Makalipas ang ilang araw, masaya na ulit si Rico. Lito, nakahanap na ng trabaho si Papa. Maraming salamat sa pagdarasal mo. Ngumiti si Lito. Hindi man niya alam kung paano, pero sigurado siyang nakatulong ang taus-puso niyang panalangin para sa kapwa. Bakit malungkot si Rico? Ano ang nais gawin ni Lito para matulungan ang kaibigan? Ano ang nangyari pagkatapos magdasal si Lito? Ano ang aral na makukuha mo sa kwento? Ang panalangin ay hindi lang para sa sarili, kundi para din sa ibang tao. Ang totoong malasakit ay nakikita sa pag-alala at pagdarasal para sa kapwa. Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang puso at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, pagdarasal para sa kapwa ayon sa kani-kanilang pangangailangan. Tayo ay magdasal. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong gabay at pag-ibig para sa aking kapwa. Pagalingin po ninyo ang may sakit, palakasin ang mga nalulungkot, at tulungan ang mga may pinagdaraanan. Bigyan niyo po kami ng puso na mapagmahal, maawain, at handang manalangin para sa iba. Naway lumago po ang aming pananampalataya upang maging madasalin at mabuting bata kami. Amen. Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano tayo makakapag-alay ng tamang panalangin para sa iba batay sa kanilang sitwasyon. Ano ang pananalangin para sa kapwa? Ito ay taimtim na paghingi sa Diyos ng tulong, lakas, paggabay, proteksyon o kagalingan para sa iba't ibang tao sa ating paligid. Paano ipinapahayag ang panalangin para sa iba't ibang sitwasyon? May batang may sakit. Panginoon, pagalingin po ninyo si nalulungkot na kaibigan. Panginoon, bigyan po ninyo siya ng lakas ng loob. Tatay na nawalan ng trabaho.
Panginoon, gabayan po ninyo siya na makahanap ng hanap buhay. Lola na nag-iisa. Panginoon, ipadama po ninyo ang pagmamahal at pag-asa. Bakit mahalaga ang pagdarasal para sa kapwa? Ipinapakita natin ang pagmamahal at malasakit. Pinapalakas nito ang kanilang loob at pag-asa. Ito ay paraan upang lumago ang ating pananampalataya. Tinuturuan tayong maging madasalin at mabuting tao. May iba't ibang pangangailangan ang bawat tao, kaya dapat iba't iba rin ang panalangin para sa kanila. Ang pananalangin para sa kapwa ay nagbibigay ng pag-asa at nagpapakita ng kabutihan. Ang mga bata man ay may kayang magbigay ng kabutihan sa pamamagitan ng panalangin. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tamang panalangin para sa kaibigang may sakit? Ano ang dapat ipanalangin para sa pamilyang nasalanta? Ano ang naipapakita kapag nagdarasal tayo para sa iba? Ano ang napapaunlad kapag tayo ay madalas magdasal? Ano ang dapat nating gawin sa mga may problema? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ika-4 na araw, paglalaan ng panahon sa pananalangin para sa kapwa. Kailan ka huling nagdasal? Sino ang isinama mo sa iyong panalangin? Gaano kahalaga ang paglalaan ng oras para manalangin? Ngayong araw, matututunan natin kung paano tayo magiging madasalin sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa pagdarasal, lalo na para sa ating kapwa. Ano ang paglalaan ng oras para sa panalangin? Ito ay sadyang paghinto sa gawain upang manalangin at magpasalamat. Hindi ito kailangang mahaba, sapat na ang taos-pusong sandali ng pagdarasal. Bakit dapat maglaan ng oras sa pagdarasal? Nakakatulong itong maging mapayapa at kalmado tayo. Ipinapakita nito na mahalaga sa atin ang relasyon natin sa Diyos. Pinapalakas nito ang ating pananampalataya. Napapakita natin ang pagmamalasakit sa kapwa.
Ang pagiging madasalin ay nakikita sa ating paglalaan ng oras para sa panalangin. Ang pananalangin para sa kapwa ay hindi kailangang mahaba, basta't taos puso. Kapag araw-araw tayong nagdarasal, nagiging mas mabuti, mapayapa, at maawain tayo. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!